once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's facts. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Sayang no. Are si Boss Lowell yung owner ng Lexi LX 155. So iba-vlog natin for today's video. So salamat mo sa. Dalhin ko muna. Ayun, gloves ko pala. Lapad ng upuan mga tuds oh. So Lexi LX 155. Masasabi ko na agad sa pormahan niya mga tuds. Ano siya? Parang Miyugi, Gravis na NMAX, tapos Aerox. Ang liit ng puwetan niya. Tapos ang lapad ng unahan. Ang ilaw niya syempre LED na ito. LED na, tapos incandescent pa yung mga signal lights. Ang forma ng kanyang fender mga tudso. Ang ganda ng paint. Para talaga siyang ang itsura niya para siyang Gravis sa Mio Gear na NMAX no, kasi may visor. May maliit siyang visor dito. Yan. Tapos may badge ng Yamaha dito. Ganda na shape ng fairings sa dito. Tinanggalan nila ng ng decals. Linis tingnan ng kulay itim mga tudso. Tapos ang maganda din sa kanya, ang laki ng gulay board oh. Yan oh, lapad oh. Tapos syempre, kaya ako nasabing mukha siyang NMAX. Yan, may ganito siya, may pairing siya sa manobela. Forma din nito kapag ginawang naked handlebar no. Sa mga buttons muna tayo. Lapad ng upuan no. So ayan, meron siyang idling stop. May idling stop siya, may hazard, tapos may push start. Kung ano yung itsura ng mga nasa NMAX ay Aerox, parehas lang. Dito naman syempre, high beam, low beam, flashers, saka horn. Meron din siyang handbrake. Ayan o. Pindutin nyo lang ganyan. Yung sa typical na Yamaha. Sa Aerox, Mio I. Yan, meron din siya. So silipin na natin yung ride. Ganda ng animation ng dashboard, parang Aerox. Lexi LX 155. So blink na. May RPM pala siya or may tachometer pala siya dito. So ano ba yung makikita dito? Saan yung pindutan? Ito yung pindutan ng menu. Ayan, andyan oh. So makikita nyo, may tachometer, speedometer,
Tapos yung trip A, trip 1, trip 2. Tapos yan. Average fuel consumption, battery. Tapos sa kabila naman yung fuel gauge. Ayan. Blink na. Tapos may oras din. Ang linis lang. Ang problema lang, bakit parang tumatakbo na kagad? Wala pa. Saan ba yung ano nito? Sa unahan din. Mataas siya na upuan mga tuds, no? So ayan yung upo natin sa Lexi LX155 kapag naka-lowered na, naka-magic lowered na to mga tuds, no? So may hazard switch din siya. So dito naman sa may gilid-gilid na yan, meron siyang mga indicator yan, tulad ng high beam, check engine, yung sa overheat, tapos yung sa idling stop. Ayan. So masasabi natin na malapad yung pagmotor niya, pero maliit. Hindi siya sobrang laki, hindi siya sobrang liit, no? Katamtaman lang. Ang ganda din ng mga bodyworks dito sa may unahan, no? Talagang binigyan ng detalye ni Yamaha yung detalye, no, mga tuds. Ang forma. So equipped na din siya ng phone connectivity, no, mga tuds, yung Y-Connect. So let's go. Boss. Blink na pala. Blink na. Gagasan ko na lang, ha. Sige lang. Ano bang gasolina nito? Unleaded. Leaded. Okay. Mamaya pa ako magagas eh. Nasugbo pa eh. Bakit? Ba't sa nasugbo pa? Hindi, wag direct to withdraw mo. Gaya ako nang bahala din. Salamat. Sa hatak mga tuds, ano siya? Para siyang Aerox. Sabi naman ng owner, so maraming salamat sa pagpapahiram mo, Idol. Para talaga siyang Aerox ang style niya, no? Sa handling, ang ganda ng handling. Kaya lang yung suspension, okay lang, ayos lang. Kaya lang medyo matagtag para sa akin, yun, ramdam na ramdam yung lubak eh. Yun, ayusin nga muna natin yung side mirror. Natatanggal. Nag-request ako sa may-ari ano na siya, magmamaporma ng motor, mga tuds. Tinanggalan niya agad ng side mirror. Kaya ito luwag. Luwag pare. Sa mga hindi nakakaalam mga tuds, ang tread kasi ni Yamaha magkaiba kumpara sa ibang motor. Magkakaiba ang tread niya. Kaya ito nangyayari. Dapat kailangan may pangkalas talaga. Sumasama yung ano. So yan na, basta hindi siya nalalaglag. Yun, lakas. Ang lakas sumatak mga tuds. So given na siya ay 155cc, so single overhead cam, liquid cooled, 4 valves. Syempre kung ano yung nakalagay sa NMAX Aerox, yun din yung nakalagay na mga engine dito. Kaya lang equip siya ng mas maliliit na gulong, no? Ayos din eh. Nakabili isang test drive lang mga tuds para sa inyo. So si boss na may-ari nito, si Boss Lowell, ano siya, sinearch ko kasi nag-iikot-ikot ako sa Calaca City, Batangas.
sa Calaca City kung meron bang available na, sa kasa ko na lang talaga siya titingnan. Kasi pare, sabihin ko sa inyo, dito sa lugar namin, kuwan siya, pailan-ilan lang yung makikita mong Yamaha Lexi. Kasi bukod sa wala pang stocks, yon tulad nun, ikot ako sa kasa, walang mga stocks sa Motor Central, sa Yamaha. Pero sa Yamaha sigurado hindi mawala, hindi pa ako nakapunta dun kasi medyo malayo. So eto, minessage ko si boss, sabi ko, boss, baka po pwedeng ma-vlog yung unit mo. Pumayag naman siya, kaya nung sinabi niya na dito, boss, ngayon pwede mong puntahan ngayon, pinuntahan ko na kagad para ma-test drive na kagad natin, no? Sinasabi ko na kagad sa inyo mga tuds, ang lakas niya, ang lakas humata ko. So mga tuds, equipped na din siya ng variable valve actuation. Tapos 15 horsepower mga tuds. Tapos 14 Newton meters of torque, mga tuds. Forma, astig. So, pagasan muna natin bago natin gamitin. Wala na kasing gas Kaya lang pila, mga ano kaya tayo, makasingit kaya tayo dito. Taas ang gasolina ang diesel 106, ang kwan 103, 87 ang ang unleaded 85. So ayan mga tuds, equipped na din siya ng idling stop. Ba't pinindot mo, andar ka agad? So testing natin yung idling stop. Ganun lang. Kuha na ulit. Ganda meron siyang badge dito, or meron siyang anong tawag dyan, meron siyang LED dito na nakalagay Lexi. Pag nabuhay, kitang kita kagad. Naalala niyo yung Aerox version 1? Ganon yung ganon yung animation ng dashboard nito mga tudso. Basta napopormahan ako na nandun yung pagka simple ng motor niya. Kaya lang meron siyang may pagka modern yung datingan ng motor na to mga tuds, no? Ba't ganun? Hindi naman tumatakbo pero klaseng na agad, may issue na kagad yung motor ni boss. Tumatakbo na kagad kahit hindi pa, or nagre-restore na kagad ng speed yung speedometer niya kahit ganyan. Ganun. So ang alam ko dito, nasa unahan yung sensor ng speedometer ng ganito Hindi ko pala naitanong kung ABS na ba to. Tingnan natin. Yan medyo tindig na tindig lang siya mga tuds, kasi nga naka magic lowered na yung unahan. Walang ABS, hindi na kay ABS mga tuds. Ganda din ng batch dito, diba? Ang haba ng engine niya, mga tuds, kasi matatandaan nyo, ang engine kasi na to, nakakabit siya sa mga Aerox NMAX, tapos biglang ikinabit dito. So sukat ng gulong niya mga tuds, syempre 100 by 90 by 14. Yan Tapos yung mags niya, kamukha siya ng mags ng Aerox, no, na pinanipis. Pasukat lang siya ng gulong ng Honda Click, no mga tuds. Sa unahan, syempre, ano ba yung sukat? 90-90 ang harapang gulong mga tuds. So silipin natin ng ilaw. Porma ng ilaw may DRL dito, tapos pag binuhay mo syempre yung makina, iilaw to. Ito sigurado yung high beam. Tingnan natin mamaya.
yung ilaw niya kapag ang linis din ng ilaw niya mga tudso. Kaya lang incandescent pa yung signal light niya. Linis ng ilaw. Kwan eh. Parang datingan para sa akin yung pangkotse eh, no. Tapos simple lang yung kanyang fender, malaki. Hindi lulusot dito yung putek, no. Ang pinagtataka ko lang dito mga tuds. Ba't pa nilang ginawang single shock or ginawa nilang monoshock yung likod mga tuds. Tapos ang swing arm niya may abang. Ayun no. May abang na butas dito. Hindi ko alam kung kita sa camera, pero meron siyang abang na pantay doon sa kabila. Pero ginawa nila single shock lang. Eto naman siya kapag yung tail light niya hindi nakailaw. Ang ganda oh. Lapad ng upuan mga tuds. Ang sarap sakyan. Pwede mo din itaas dito yung paa mo kapag gusto mo nakarelax ng konti. Pero dito talaga yung tamang posisyon. Ganda, ayos. Sa performance, malalaman natin mamaya. Ikot natin pa ng konti. So ayan, 85.1 per liter. Lexi na blink na mga tuds. So tingnan natin kung magkano full tank. Aray, 200 na. Kalog. 300 na, boss na. So let's go. Full tank na tayo. Ganda humatak ba idol? Ganda humatak mga tuds. So hindi natin mahuhusgahan ng suspension ito mga tuds. Pero gawa ng tingnan nyo naman yung daan dito sa Lian. Apakaganda. Puntak na si Lexi. Let's go. Ganda mga tuds. Ganda humatak. Smooth. Napaka-stable sa high speed mga tuds. So syempre ang pinagbabangga kasi nila yung Click 160 saka ito. So kung ikukumpara naman sa Click 160 para sa akin lang mga tuds, sa aking opinion lang, mas maporma pa rin ng Click 160. Pero kapag nakasakay ka dito, iba ang comfort na ibinibigay ng Lexi. Totoo ang sinabi ng mga tropa natin sa Blue App, sa Black App, TikTok o Facebook, na para sa comfort, mas komportable ang Lexi LX 155 kumpara sa Click 160, no mga tuds. Ayos mga tuds, ang lakas sumatak. Hindi ko lang sigurado kung pinaltan niya ng panggilid to eh. Pero para sa akin ang ganda response ng engine. Smooth. Yun ang gusto ko sa yun ang gusto ko sa engine ng Yamaha mga tuds. Napaka smooth, walang vibration sa mga manobela mga tuds, no.
Hindi katulad ng engine ng Aerox na or ng NMAX na katulad ng nakaraan nating binlog, yung NMAX version 3 na pagka may mga gantong RPM para makaragkag, eto wala siyang ganun, walang issue na ganun, no mga tuds. Ayos. Ang gaan dalhin. Masasabi ko mga tuds, sa pagkamotor na to, apakalapad niya. Goods. Maporma para sa akin, maporma. Pero mas maporma pa rin ng Click 160. Iba kasi ang platform ng, kumbaga ibang level yung platform ng Click 160. Aerox na ang katapat noon, hindi ito ang katapat noon. Ang katapat nito ay Click 125, no, mga tuds. Single shock, no? Maganda sana mga tuds kung ang ginawa nila naka full pack na tong motor na to. Tulad like ginawa nilang disc brake ang likod, ginawa nilang dual shock kasi may abang nakaabang, may abang na dual shock conversion mga tuds. Parang ang nangyari, nakalimutan nilang gawing dual shock ito. Pero dapat dual shock kasi may abang yung swing arm Tapos isa pang dapat nila ginawa dito, yung feature na ABS, kahit harap lang nilagyan dapat nila ng ABS. Then ang isa pang pinakamagandang features ngayon, kasabayan ng mga gandang modelo ni Honda, syempre yung keyless na dapat at least kiniles niya laman lang ang motor na ito, no? Santulin, no? Top speed natin 94 100. Matulin, boy. kilometers per hour, no, mga tuds. Hindi pa naman tayo yumuko doon, pero goods na din. Yung mga Aerox version 2, kapag ka mahina-hina din lang, kayang sibakin ng LX, ng Lexi, mga tuds. Kasi Aerox B2 namin, hindi ganun kalakas 105, 106 lang yung top speed. Ito, effortless, kaya niyang kaya niyang pumalo ng ganun Ganda mga tuds, ayos. So, syempre, ito ay may RPM na naman. Asahan nyo, hindi sa patipid itong motor na to. Ayun lang masasabi ko sa ibang motor Kapag ka ang motor may RPM or may tachometer, build for speed yan Build for patulinan yan. Hindi yan build for patipidan. Pansinin nyo yung mga motor ni Honda, kadalasan walang RPM. Kasi hindi kailangan ng RPM pampaano lang yun pampa alam niyo yung iniisip ko, pampa-aggression lang yun pagka ito na yung RPM ko. Ganda ng pagka-break-in sa motor na to. Ganda ng dashboard, mga tuds. Yun din ang gusto ko sa Yamaha. Kada motor na nilalabas nila, wala silang walang magkakatulad na dashboard pagdating sa Yamaha. Kahit pa facelift lang, kahit konti lang yung binago sa motor, laging bago ang kanilang matigas, mga tuds. Matigas ang suspension kapag sa mga ganitong lubak, no? Pero napakagaan niyang gamitin. Ang suspension lang talaga. Pagdating sa suspension, mga tuds, kakaiba. Tama ba yung nilikuan ko? Hindi yata Iba yung nilikuan ko. Balik tayo, mga tuds.
Naligaw na agad ako. Suspension, tagtag mga tuts. Parang mga Aerox lang din siya. Pero sa andar mga tuts, sa andar, sa hatak, napaka-smooth. Ang ganda. Yun, dapat dito tayo pupunta eh. Mali eh, baliktad eh. Puwing pa. Dutin. Tigas din. May lagotok, no? So, typical Yamaha motorcycle talaga. Ganun talaga. Kailangan mo pa ipa-tune ang suspension. Puwing ako. Ayos naman. Tigas sa suspension? Tigas. Mm. Siguro ano pa, bago pa lang. Mm. Hindi, pero ano din din, katulad lang din sa mga Aerox. May Aerox kami. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Yung ganun Aerox, kulay itim naman. Siguro ganun talaga. Oo, ganyan talaga pag Yamaha. Pero yung NMAX, iba suspension maganda. Oo, iba. NMAX version 3. Gamit ako ng ano. Ayoko lang ng version 3 para siyang bunga ano eh. Parang bingot. Ito naman, ano naman to, ang tawag naman sa kanya, butete. Ewan ko, kung sa ano, sa group ng Lexi, tawag yan, mukha daw butete. Tsura. Sa TikTok ko, dami nag-aaral, sila yung nag-aaway-aaway. Oo. Baka nag-aaway-aaway. Pasa mo din sa akin screenshot ng TikTok mo para ilagay natin sa channel. Haba ng pila Petron. Hindi na ako lumayo, baka gabihin. Ito yung ilaw niya, oh. By LED. Ah, ito yung high beam niya. Yan. Tapos, nandito ko yung ano niya, system niya. Ito parang pang-high niya eh. Ito yung pang ano niya ng ano. Oh, ito yung sa menu. Pang navigate. Yung mga bago, pre. Ano na siya? Dito nakakabit, nakalagay. Yung bagong Aerox. Aerox version 3, NMAX na version 3. Dapat nga nilagay na lang nila dito, no. Kala ko nga to ano eh, yung high sa mga ano. Oh, yung passing. Oo pa, kala ko yung pala nung ano, mode eh, tingnan ko. Meron din siyang ano, tawag diyan, yung sa oil, yung tinginan ng oil, Ano, wala siyang B-belt. wala. Ay meron B-belt kaso wala siyang yung sinasabi na mag-o-oil. Meron to, meron. Ay meron ba yun? Mm. So, parang nakita ko sa review parang wala. Meron to, meron nalabas eh. You know, pagka nakatigil ka, hindi lalabas yan pag nananakbo. Ang pagka nakatigil ka, Pag kunyari ay kailangan mo na nakaset na lang Yun, oh. okay. Yun. sa ano ata yun? Sa app? Ha? Sa app. Gawa pag dyan, hindi doon nasa-set ng system dyan. Yung kunyari 2K lang, kailangan mo na mag-change oil. Mm. Hindi niya nasa-set. Parang i-ano mo lang yung standard mo na 2K, mag-change oil ka na. Mm. Boss, papreno nga. Tingnan natin. Ganda ng ilaw, oh. Okay, ano? Yung pagayang ganun. Ayun. Hazard. Ganda, oh. Ilan top speed mo dito? Nung nakaraan, mga 125. 125. Tinry ko kanina eh, ano lang eh. 108 lang ako. 125 naman ang huli.
Kaso nga, Mas mabilis talaga siya. Kumpara sa Aerox na version 2, mas mabilis siya. Sa tingin ko talaga. gawa nung ano yun, ano yun, Dito sa Balibago. Anong wala na, mga bandang mag-alas 12 na nun eh, kaya Mm. wala talaga, hindi na ako sa. Magwa 125 siya. Mag 121 na yon ay hindi ko na kinaya. Ano lang siya, no? Pagka yung bibiritin mo, parang gumaygawang na konti, no? Maliit ang gulong siguro eh. Saka, iisang shock. Sa akin naman, hindi naman siya gumano, para siyang naka-stabilize. Steady lang talaga siya. Stable lang talaga sa high speed, no? Iikot ko na lang siguro dito, boss. Mag-aano lang ako sa 360. Lalo na siguro pag mga naka-CVT yan. Eto, stock pa lahat. Hindi ko pa nagagalaw. Masakit pa eh. Cash to? Kinash mo? Kinash mo? Ang cash ko dyan ay 99,900. 900. SRP din pala, no? Hindi, tandaan na ako para sa 100 sales. Mm. Oo nga, 100k din. Pagdating sa mga ganitong liguan, goods na goods siya eh. Goods na goods to pampalengke, pan-deliver. Kaya lang hindi ko masisigurado sa inyo mga tuds kung goods din ba yung fuel consumption. Kasi according to owner, yun yung owner, si Boss Lowell. According to owner, ano kasi siya? 37 kilometers per liter, no? Pero ang claim naman ni Yamaha, kwan siya. Ang claim naman ni Yamaha, 40 kilometers per liter naman. Ang bilis umano ng ano nito, ng idling stop. Ganun ba talaga? Sa ayan mga tudes, masasabi natin sa overall performance ng Lexi LX155 ay napakaganda, napakalakas ng makina. Ayun, sana ginawa nilang disc brake. So syempre, ang preno niya, disc brake sa unahan, drum brake sa likod. Ayos lang naman yung performance ng preno niya, pero para sa akin, sa panahon natin ngayon, dapat may added na extra features para sa safety. So nabanggit ng mga ka-group natin or ng mga netizens natin sa Facebook saka sa TikTok, mas safe daw ang Yamaha Lexi LX155 kumpara sa ibang motor dahil nga ayun. Pero kung tutusin, wala naman siyang added na safety features. Basic na motor lang siya na pwede pan daily, point A to point B, no, mga tudes. Sa tingin ko mga tudes, iba ang target market ng LX155 mga tuds kumpara sa ibang motor, sa ibang kakompetensya ng motor. Kasi ito, iba yung personality ng motor na ito mga tuds. Maporma na kaagad siya, even stock. Kaya lang syempre, yung mga enthusiast na gumagamit nito, talagang masasabi mong iba ang personality nila. Nandoon yung pagka-elegante na mayamanin na talagang masasabi mo na talagang pinag-isipan din nila bago nila kinuha ang motor na ito mga dudes. Marami magsasabi na ang tindig nito ay talagang kakaiba. Talagang kakaiba yung tindig ng motor nito. Elegante na pampalengke na point A to point B, swak na swak. Kaya lang sana ang wish ko sa motor na to sa next version, lagyan nila ng mas magagandang feature like keyless, ABS. Kasi ando dun maporma, napaka-premium ng itsura ng motor na to. Kaya lang syempre, ando dun yung mga downside niya pagdating sa ando dun busog na yung makina, busog na yung forma, busog yung makina. Maayos yung pagkagawa, malinis, premium ang mga plastic na ginamit. Ayan, may USB charging port pa. Ang bulsa niya, ayan, napakasimple lang, napakadali i-access. May malapad na batok, tapos malapad na gulay board. Ang ganda, para sa akin, napakaganda ng motor na to. Yun lang ang sadya ang nagiging pula ko dito, yung mga features na wala sa iba. Ayan yung ilalim ng upuan niya mga tudso. 4.2 liters fuel tank capacity. Meron na din siyang U-box. Ayan yung upuan niya, kitang-kita, napakalapad. Kasya yung half face helmet dito mga tuds for sure.
Diyan din nakalagay yung battery. Ayan yung sa may cover na yan. Diyan nakalagay yung battery, no? Emblem, napakakinis ng pagkagawa ng mga plastics. Saludo ako sa Yamaha pagdating dito. Talagang pinag-isipan nila. May mga bagong lumalabas sa motor pero sadyang pagdating sa Yamaha, talagang mapupukaw din talaga yung loob mo pagdating sa motor na ito. Sa modern era mga tudes na puro Honda click ang namamayagpag, ito ang pantapat ni Yamaha, ang bagong Lexi LX 155. Ito halos bone stock lang yung pormahan, minagic lowered lang, ang ganda na kagad ng datingan. Yung kulay ng mags niya mga tudes, hindi yan stock ha, yan ay pinarepaint na ni boss. So ayan, kitang kita naman na napakalinis, napakaganda na pagkapinta, bagay na bagay lang sa tindigan talaga ng motor. Sa ngayon, hindi pa available ang mga CNC mags nito, kaya ito yung isa sa mga pwede nyong gawin sa motor nyo. Tingnan nyo naman, napakalinis. Sa crankcase niya, saka sa airbox, mga tools katulad sa Yamaha Aerox. Kung ano yung accessories ng Aerox, swak din dito, no, mga tools. For reference lang, ito yung Aerox at Lexi LX 155 kapag magkatabi. Halos magkasinlaki lang sila. Pero sadyang kakaiba ang forma ng LX 155, no, mga dudes. Parang ang bilis lang talaga mag-ano ng ang lakas, ang bilis umano ng kumabtel ng ano niya, no, ng idling stop. Pagka ano mo, pagkatigil mo, patay din kaagad eh. Parang kill switch. Dito, no? Bagong-bagong LX Lexi LX 155. Ganda. Iba ang forma niya talaga, no? Iba ang dating. Ibang-iba, bossy. Kaya nauna ko yung nakita yun, kinuha ko. Dapat B4 na click. Ay, ang B4, gawa matangkad ako. Gusto ko sa ganito ko, na ano. Maliit siya, maliit, no? Ito, tamang-tama lang, no? Malakas pa makina. Tulin nga, pagka binibirit mo, saglit lang mag-80 eh. Ganda, oh. So there you have it mga tudes. Maraming salamat sa pagsama sa ating video for today. Maraming salamat sa owner. Yun. Ride safe always. Peace.